Hello. Good evening po. Yan. So, um, grabe. Napakabuti ang ating Panginoon. So, manalangin muna tayo. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you so much for gathering us today, Father God, tonight to pray, Panginoon. Kaya salamat po, Lord, at tunay na nandyan ka, Panginoon, na you choose us to pray tonight, Father God. We thank you, Holy Spirit, for being with us. We thank you, Lord Jesus. At hayaan mo, Panginoon, na tunay na kayo po ang siyang manguna sa amin, Lord. And yes, Lord, kami ngayon ay nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon, lumalapit sa inyo, Lord, na tunay, Panginoon, na dalisayin mo ang aming mga puso, ang aming motibo, Panginoon, na nawa, Lord, kayo po ang malugod sa aming buhay. Masalamat po sa salita mo, Panginoon, na pagbulay-bulayan ng gabi bago kami at after this, Lord, ay tunay na mag-pray, Lord. Salamat po sa mga ipagpanalangin. Holy Spirit, tulungan mo kami kung ano yung mga ipanalangin namin. At tulungan mo kami kung paano namin ito ipanalangin. Father, we give praise, we give you glory. In Jesus' name, Amen. Amen. So, dito po ay, ang ating pagbulay-bulayan ay sa 1 Thessalonians 5:12 hanggang 22. Yung subtopic nito ay final instructions. Amen po. Alam niyo, natutuwa ba ako yung nangyari sa atin nung Friday na after the service ay nagkaroon ng mga Thanksgiving, di ba? Mga testimony. At parang bitin. Kasi biglaan, di po ba? Parang hindi ready ang lahat. Kaya um, parang walang ano ba yon? Ipagpasalamat sa Lord. Pero how could we na wala tayong ipagpasalamat sa Lord? Di po ba? Eh, nakakatuwa ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Kaya karapat-dapat lang talaga na pasalamatan natin siya. So, lahat tayo, di po ba, dun sa soaking, talagang pasapasahan ng mic, talagang tawagan. Kasi wala kang dapat hindi ipagpasalamat sa Lord. Okay po? So mamaya ay yan ay isa sa mga itakal natin. Pero start muna tayo dito sa 12. Sabi dito, mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-ala sa Panginoon. Sabi dito, grabe, igalang natin. Amen po. Igalang yung mga nagtuturo sa atin. Sino ba sila? E di, yung ating mga pastors. Amen po. Igalang natin yung ating mga pastors. Okay po. Nakakalungkot po minsan dahil parang nawawala yung paggalang ng pastor. Nakakalungkot dahil talagang lantaran. Amen po. Alam niyo kung meron man akong isang bagay sa buhay ko ay yung igalang yung pastor. Kasi meron ng instruction doon na touch not the anointed one. Amen po. Na talagang matakot ka. Alam niyo marami din akong na-encounter sa mga pastors. Marami na to the point na gusto ko nang hindi na rin mag-attend. Pero hindi eh. Chinek ko yung puso ko. Imagine ba yung ano na husgahan ka na hindi mo maipaglaban yung ano mo dahil nandoon ka na, na-hot seat ka na. Pero Lord, sabi ko habang ginaganan ako, Lord, pastor ito eh, hindi to pwedeng ano, sagot-sagutin, Lord. Ayokong sagot-sagutin kasi lingkod mo ito. Bahala na, sabi kong ganon. Parang ayaw kong ipaglaban yung sarili ko. Pastor yan eh, nagpe-pray yan eh. Kaya kung ano pinagpe-pray niya, I believe magre-reveal ang Lord sa kanya. Alam niyo ang pinanghawakan ko. So na I never answer na mga hindi magaganda sa aking pastor kahit nandoon na doon sa may punto na parang inano ka na, yung hindi na maganda na grabe, na hindi ka napansinin. And so, pastor yan eh, hindi ako pwedeng mag-ano. Kasi yun nga po yung katwiran ko. That's not the anointed one. At one time, um, may isang pastor na narinig niya yung kanyang member. Pinag-usapan yung kanyang kung ang buhay ng buhay. In short po, gossiping, nagchichismisan sila. Alam mo talagang nagsalita itong pastor, sabi niya, huwag niyong gawin yan kasi that will affect your finances. Amen po. Yun ang nag-reveal dun sa pastor na yun. Huwag niyong pag-usapan ng may buhay ng buhay. Maapektuhan ang finances niyo.
Alam niyo narinig ko 'yun. Kaya if may ano na pag-usapan, yung ano na lang binabaling ko na hindi talagang pag-usapan, wala kaming karapatan na pag-usapan. So, yung ano na point na ikaw na lang ang gagawa ng paraan para ma-change yung topic, para hindi na pag-usapan yung tao na yun. Amen po? So pansinin niyo mga kapatid, how's your status in life? Kung pinag-usapan, walang galang sa pastor, pinag-usapan na may buhay ng buhay. Kumusta ang buhay na naggaganon, na hindi mapigil-pigilan yung mga ganung sitwasyon? Pasensya na po ha, I'm talking through my experience kasi naranasan ko na yon at ang hirap talaga. Alam niyo ba doon sa Palawan, kasi doon ako talaga nahubog pagdating sa mga ganitong sitwasyon na makita mo yung pastor, mga leaders, merong isang table doon na nakaupo sila doon. Pinag-usapan nila yung buhay ng may buhay. Alam niyo po, hindi nagtagal yung gawain na yun, nagkandawatak-watak po. Wala pong nangyari yung gawain na yan. Naging 3 yata na divisions na divide into 3. Yung isa hirap na hirap kung paano anuhin yung kanyang ministry. Basta I believe na gano'n na po yung nangyari. Kasi kung hindi ako naniniwala na sa mga gano'n na ginagawa, pag-usapan mo ng buhay ng may buhay, tapos magtatagumpay, kaninong gawain yun? Amen po? Hindi po nagtagumpay talaga. At at yung ano, yung isang grupo na yun, talagang hirap na hirap hanggang na-divide na naman, hanggang wala na po talaga as in. So mga kapatid, sabi nga dito, igalang, amen po. Igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo. Ang hirap kaya ng mamahala. Naranasan ko na as a teacher. 50 po yung aking estudyante, 50 plus o kaya kung ilan sila. Tapos ano, so 50 times 6, 300. Ang hirap pamahalaan yung mga ganun. Kaya alam niyo nakaka-relate ako kung yung mga pastors ay talagang hirap na hirap tapos ginawa mo na yung lahat ng ano mo. I'm not talking for my pastor or whatsoever, mga kapatid. This is what God is impressing me. Kasi talagang ako rin ay nasasaktan. Kasi naranasan ko rin yung pag-usapan ako ng mga estudyante, naranasan ako ng mga pag-usapan akin ng mga helper sa kantin. Ang sakit-sakit talaga. Lalo na ako'y nagkakantin, doon ko talaga naranasan ang struggle ng aking buhay. To the point na gusto ko nang isumpa ang isang buhay ng isang teacher. Bakit kasi teacher nagkakantin, ginaganon ko na ang Lord. Kasi talagang umiyak na ako sa Lord na ano, Lord, ayoko na to. Kaya na kasi ano yung head ko, she has the trust on me na hawakan yung canteen. Kasi pag pinag-anuhan ka ng isang bagay kasi you have to do your work. Okay po. Hindi pwedeng ano pabanjing-banjing, hindi pwede yung hindi magturo, hindi pwede yung hindi mo gawin yung trabaho mo. Ang dami mga teachers sa Jackson po, sa school namin. Hindi sila nagtuturo. Okay po? But then, masaya sila pag tinanggap yung sweldo. Pero sa akin talagang I have to be in my class pag nandiyan na yung mga aking mga estudyante. Amen po. Kasi lalo nung nandun nga sa Palawan, elementary yung hawak ko. Talagang mga teacher po yung nagde-transport papunta sa mga classes nila, ganun. Tapos, ang gagawin ko noon, bago 5 minutes before my time, nandoon ako sa malapit na dun sa aking classroom. Kasi, once umalis yung teacher, at wala pa yung susunod na teacher, lalabas na yung mga estudyante. Kung ano yung mga pinagagawa, unruly na sila. Okay? So, ang ginagawa ko noon dahil tatawagin mo sila, tapos iba na yung mga behavior nila. So, ang ginagawa ko, 5 minutes before the time, umaligid-aligid na ako dun sa classroom kung saan ako magkaklase. At paglabas ng teacher, ay, ano na yun, sasalubungin ko na siya. Tapos may lalabas, ops, walang lalabas, ganun. Kasi kung may isang lumabas, lahat na maglalabas na. That is a private school na talagang mga nandoon yung mga bata na mga spoiled. Amen po, mga mayayaman. Amen. So, yun nga po ang nangyayari. So, tapos after my class, hindi ako aalis ng aking classroom hanggat wala yung papalit sa akin. Okay po? Nagpapasalamat ako sa Lord dahil ano po yung hindi nagka-conflict yung aking mga classes noon. Kasi, yan ang prayer ko sa Lord na hindi magkaganon, hindi magkagulo ang aking klase. Bagamat may mga time na nagkakagulo, lalo nandito na sa Jackson talaga ang gulo-gulo na.
Iba ang mga behavior ng mga sa public, kaya nakaka-relate ako sa mga namamahala. Amen po. Namamahala na gawin mo na nga lahat tapos marami ka pang marinig na hindi magaganda. Kaya sabi dito, kaya pala no wonder kung bakit may instruction dito na, mga kapatid, sabi niya, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ng mga nagpapakahirap. Sabi dito sa 13, sabi niya, pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang. Inulit niya po, inulit niya, igalang lang dito, pero going to comparative, or ano to, superlative na to, kasi lubos na eh. Lubos na paggalang. Amen po? Superlative natin yan. Pag sinabi kasi yung degree ng degree ng adjective na igalang, na halimbawa, maganda, maganda, mas maganda, pinakamaganda. Yan na yung superlative. Dito na ginamit niya yung superlative na lubos na paggalang. Amen po? Lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng mapayapa. Paano kayo kung hindi mo sila igalang? Do you think ikaw ay mapayapa? Do you think ikaw ay peace, makatulog ka ng mahimbing? Pagkaganyan na kinakalaban mo yung leader mo, kinakalaban mo yung pastor mo. Amen po. Sa totoo lang po, kalaban, ang sarili mo doon ang kalaban mo. Bakit mo ginanon yung kinukonsensya ka? Yan, kalaban mo na yung sarili mo pag gano'n na. Amen po. Kahit nagpataw na, Lord, sorry po Lord, hindi pa rin. Meron pa rin talaga hanggat hindi mo talaga ma-deal ito sa buhay mo. Kaya mga kapatid, we have to make decisions of our lives na mamuhay ng mapayapa. Dito sa 14, sabi niya, mga kapatid, ipinapakiusap din namin sa inyo na pagsabihan ang mga tamad. Amen po. Sa JCN, wala naman yatang tamad. Pero kung minsan po may mga tamad. At ikaw na tamad na pinagsabihan, huwag ka nang magalit. Amen po. Kasi nandito pala na pagsabihan ang mga tamad. Amen po. Kasi kung nakita namin kayo na hindi pinagsabihan, tatamad-tamad ka, accountable din yung leader na yan na hindi sabihin na pagsabihan na tamad ka. Gawin mo na to. Amen po. Huwag takasan yung mga trabaho. Amen. So gawin natin na masaya, gawin natin na may takot sa ating Panginoon. At sabi dito, pasiglahin ang mahihinang loob. Amen po. Mahihina ng ang loob, di ba? Na lalo mo pang lalo mo pang parang idiniin. Amen po. At kalingain ang mga mahihina. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. So, kung nandun tayo sa leadership, amen po, kailangan po matyaga po tayo. Hindi rin tayo tatamad-tamad. May time, nakakasawa kasi, di po ba? Lalo kung palagi mo na siyang sinasabihan, lalo mo na siyang, yung sabihin ko umabot ako sa ganyan dito mismo sa church. Itong sinabi ko, ba't hindi niya ginawa? Sabi ko gano'n. Ganito ang paggawa mo ng ganito, ganyan, ganyan. Hindi sinunod. Bakit hindi ganyan? Po. Choice na yun kung gusto niyang sumunod. Pero, pag hindi ka nakasunod, hindi mo maranasan yung mapayapang buhay. Kasi, the Holy Spirit is convicting. It's one of us. Amen po, lalo kung salita niya. 15, sabi niya, huwag ninyong paghigantian ng gumagawa sa inyo ng masama. Amen po. Pag pinaggantihan mo yung gumagawa ng masama, ang Panginoon ay hindi makagawa sa kanyang buhay. Hindi rin makagawa sa inyo ang Panginoon. Kasi ginagawa mo na yung part ng Panginoon na siya ang gumagawa. Dapat sa paghihiganti. Amen po. Kasi sabi dito, wag ninyong paghigantian ng gumagawa sa inyo ng masama. Kasi ang ating Panginoon ay siyang gaganti para sa atin. Hindi niya tayo pagtatanggihan kung tayong mismo ang gumaganti. Hindi siya gagalaw sa buhay natin kung patuloy tayong gumagalaw. Amen po. Sa halip, sabi niya, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Alam niyo po, natutuwa ako kay Pastor Romy kung paano i-reach out yung mga tao na at nasa kasi nasa Bible, sa Romans, na yung mga gumagawa ng di magaganda ay gawan pa rin ng mabuti. Amen po. Si Pastor Romy, sabi niya, magluto ka ng ulam. Tapos bigyan mo ng ulam yung
kaaway mo, yung umaaway sa'yo. At that, kanya ganun, mapapayat. Sinabi sa Romans, di ko lang maano kung ano. Kasi alam nyo, iba yung prepare ko eh. Tapos sa the very last minute, at yung binibigyan ng Lord sa atin. Kaya hindi ko na ano yung mga verses. Eh, kailangan sumunod po tayo. Amen po? So, ganun po. Na gumawa tayo sa kanila ng mabuti. Huwag na natin silang paghigantian. Okay po? Pagpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Amen po. Alam niyo, it is always an advantage na magiging mabait ka. Amen po. Na gumagawa ka ng mabuti. Talagang wala silang masabi sa inyo. Pero kung matapang ka, masungit ka, naku, ang dami. Alam niyo, nasa first year of teachings ko, ang tapang-tapang kong isang guro. Grabe. Pero I thank God at tinuruan niya ako. Pero minsan matapang pa rin. Kasi ang kukulit talaga ng mga bata. Subukan nyo kayo maging teacher. 300 sa isang araw. Ewan ko lang. Ang makaka-relate sa akin yan si Sir Shermaine. Yung mga kapwa ko guro. Kung magpasalitahin ko yan, marami siyang masabi. Amen po. So, pero napakapalad ko ang isang guro dahil he has all the chances na ituro kung ano yung tama. Lalong-lalo ituro ang ating Panginoon. Ang aking mga estudyante, nasabi ko na yata noon, bago mag-umpisa ng taon, nakatanggap na sila sa Lord. Amen po. At every day po, meron kaming Bible verse. Maliban lang kung ano, kung walang pasok. Amen. Kaya, napakapalad ang mga guro. Okay? 16, sabi niya, magalak kayo. Paano ka maging magalak? Ang dami mong kaaway. Ang dami mong sabit sa buhay, di po ba? Ang dami mong ginagawa, nakipagkwentuhan, to the point, magchismisan na. Alam niyo, pagka may time na doon nga po sa table ng doon sa Palawan, sabi ko, Lord, siguro pinag-uusapan din ang buhay ko. Lalong-lalo bago akong salta dito sa Palawan. At hindi nila in-expect na ako ang mapangasawa ng aking asawa. Kasi marami daw nagkakagusto sa asawa ko noon sa Palawan. Grabe. Tapos makita nila ako, ganito lang. Hindi naman sa kagandahan, di po ba? Hindi man sa katalinuhan. And so, basta ang binigay ang Panginoon kung ano yung ang nararapat o kung sino yung God's will. Amen? Okay po. So, palagi kayong magalak kayo lagi. So, magalak tayo lagi. We should refrain from any kind na nagpapatigil ng ating kagalakan. Amen po. Pag nagchismisan na, hindi kayo magalak doon. Amen po. Pag kinaaway mo yung isang tao, hindi ka na gagalak doon. Pero pag tinulungan mo isang tao, binigyan mo siya, saka that's yung i-share mo kung ano ang meron sa'yo, na alam mo na meron ka. Okay po? Alam niyo nung Sunday, kinausap ako ng Lord, bless mo siya. I-bless mo siya, bigyan mo siya ng 1,000. Bakit naman 1,000? 1,000? Tinignan ko yung aking bag. Nakita ko yung 500. Ito na lang. Sabi ko, hindi. Sige, 700 na lang. Eh, hindi. Eh, hindi ko makita yung 1,000. Nasa cellphone mo. Kasi yung cellphone ko, meron akong pinaglalagyan kasi na pera. Pag binuksan mo ganyan, di ba iipit yung pera. Ay, oo nga, sabi ko gano'n. Alam niyo, nung maibigay ko yung 1,000 dun sa kapatid na yan, napakasaya ko talaga. Yes, Lord, yes. Naganap ko, Panginoon, yung kaloob, yung nais mo na gagawin. So, yun po. Ganun. So, anong nangyari? May na-receive ako kanina, 10,000. Hello? Ma-receive ko kaya yun? Kung hindi ko pinakawalan yung 1,000 na yan. Bahala na si Lord. Basta, ang alam ko, sumunod 17, palagi kayong manalangin. Amen po. Alam niyo, napakapalad namin sa Isyapaga. Kasi we have really the time to pray. Amen po. Alam niyo, yung mga kasama ko doon, si Sister Mary Ann, Sister Mitz, si Pastora Estela, si Pastora Lalen, minsan nandiyan si Sister Roxanne, si Sister ay wala ngayon dahil sa mga pakiramdam. Si Ate Edna, grabe. Alam niyo, pag manalangin ng mga to, ang haba-haba.
Talagang na-e-enjoy nila yung manalangin. Kaya 'pag maiksi yung prayer mo kaya marami nang nawala kasi na-intimidated na sila mga prayers. Mga kapatid, you just join the Isha Paga. Ang mag-agree ka lang until such time ikaw din matututo ka na rin manalangin. Kasi hindi puwedeng hindi tayo matutong manalangin, eh. 'Yan si Sir Jing Tigihanon 'pag nag-pray ang mga 'yan, grabe bonggang-bongga. Okey po? Alam niyo kung minsan yung mga pinapanalangin namin ano, wala na 'yun sa mga personal na namin. Nawawala 'yun, nawawala. Ano lang naman pinagpe-pray namin, parang pinagpe-pray din natin dito sa prayer meeting. Pero ang saya, ang sarap. Minsan pinag-pray ko si ano, ko si Pastor Alalim mag-pray ng bansang Pilipinas. Kakaiba yung prayer niya sa bansang Pilipinas. Talagang ang natake niya mga poste na walang ilaw dahil hindi yung mga tao, lalo na rin mga bata, mga dalaga, baka mamaya may hahatak sa kanila. Minsan hindi ko pa pinalangin yun, pero nung si Pastor Alalim yung from the heart talaga, at dun ako natuto na naman na another level ng pananalangin. So nagkakaroon kami ng ano diyan, ng na natututo kami ng bawat isa kung paano manalangin. Amen po? Kaya nakaka-enjoy. Amen? So yung mga panalangin na yan, so no wonder one time, hindi ko naman hinihiling na, kasi may time, inano na po anong mga request namin. Hindi naman ako nag-request, Pastor Estela. Tumbok niya po, mga kapatid, yung gusto nais kong ipanalangin sa aking mga anak. Pero minsan, hindi ko na ipanalangin sa Isha Paga. Pero somebody prayed for me. Amen po? Okay, dito sa 18. Siguro dito sa 18 magtatapos. Anong oras na ba? 8:07. Ayan po, sabi niya, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo. Ito nga, naalala ko si Pastoral in everything give thanks for this is the will of God. Sa lahat ng pagkataon, in everything, hindi yung good thing, hindi yung na nag-specify ng Panginoon doon na pag maganda yung takbo ng buhay nyo, magpasalamat kayo sa Lord. Hindi po eh. Ang sabi niya, in everything. Amen po? Lahat ng bagay magpasalamat. Lahat ng bagay magpasalamat. Favorable man, unfavorable man, we should give thanks to God. Ano pa yon? Yung maganda man o hindi maganda, bakit? Ano yung kanya doon? Ano yung in everything give thanks for this is the will of God, sabi ng ganon. So bakit kanya everything works together for good? Di po ba? Alam mo, naranasan ko yung mga ganyan na hindi na maganda yung nangyari sa buhay ko, pero and yet I still keep on thanking God. At nakita ko yung good thing doon. Bakit ganun? Bakit ganito, Lord? Anyway, Lord, this is your word na kailangan gawin ko na, Lord, salamat po. Salamat, Lord. At mangyayari, ipapakita ng Lord, bakit nangyari yan sa buhay mo. Amen po. So, yun nga, naalala ko sa pastoral natin, ang daming nararanasan yung kung ikon mo ay, ano to, unfavorable ba to, Lord? Yung ilagay mo yung sarili mo sa sarili niya. What if kung sa akin din nangyari yung nangyayari sa kanila ngayon, sa family? Do you think you can still thank God? Pero nakita natin kung paano sumasagot ang Panginoon sa panalangin ng mga Don family, mga Alferos family. Grabe. Kaya, Lord, napakatatag nila. They never curse you. Na pag nandiyan ka sa point na yan, ano ba to? Kung parang hindi mo na ano. Nung ako dumadanas ng ganyan na, kailangan ko bang pagpasalamatan to? O kailangan ko bang ipag-pray na, bakit na in a way na hindi na maganda yung lumalabas sa prayer mo? Pero Lord, sabi mo, na sa lahat ng bagay, pasalamatan siya. In everything, give thanks for that is your will. So I thank you for that person. Lord, i-bless mo tong tao na yan, then I keep on blessing. Kasi sa Palawan noon, naturoon din kami po na i-bless yung mga kaaway. Na in your time, meron akong noon, mentor talaga na asawa ng pastor. Singaporean siya. Ano siya, you should always be thankful to God. Sabi nga gano'n. Even though they are doing this like you, I know you are struggling so much. Ginaganon. Kasi sa panahon kasi noon, wala kaming kamag-anak. Parang kami lang talaga. And yet, naramdaman nila
yung hindi maganda na trato ng mga leaders na po ito ha, leaders na mag-usapan ka, grabe, na nandun ka na sa sulok, umiiyak, na grabe, na hindi ka dapat dito sa circle kasi hindi ka leader. Pero leader naman ako dati. Hindi ako nag-attend dahil gabing-gabi na, ay umalis na ako sa leadership. Gabing-gabi, 11 o'clock, nabibiyahe pa lang kami. Alis na ako as leader. Tapos, nung hindi na ako nag-attend, kailangan mag-attend ka dahil yung asawa mo ay leader. So, nandoon nga ako sa circle, pinaalis po ako doon. Doon kami mag-ina, 3 kami mag-ina. Pero sabi ko, Lord, salamat. Kung ano man tinuturo mo sa akin doon ngayon, bahala na po kayo. Kasi Lord, I bless that gawain ngayon na sila ay nagpe-pray. Kung ano yung mga pinagpe-pray nila, Lord, sagutin niyo sila in the name of Jesus. Tara na, bye-bye. Pero ang sakit, meron pong ganun. Meron ganun church. Amen po. At naranasan ko yun. Wala akong ginawa kundi magpasalamat. I-bless yung church. To the point na hindi ko na kaya. Umalis na po kami. Amen po, doon sa church na yan. At nandito na kami sa Olongapo. Ang Panginoon po ang gumawa para alisin ka doon sa peak na yon na hindi na maganda. Amen po, parang there's a spirit. In-identify nila, it's a Jezebel spirit. Amen po. Napaka-demanding yung pastor's wife. Amen po. Okay, so dito, sabi nga, so we have always to ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Amen po. Suriin ninyo ang lahat ng bagay na gawin ng mabuti at gawin ang mabuti. Amen? Gawin natin ang mabuti. Alam mo na hindi na mabuti, huwag mo nang gagawin. Alam mo na hindi kailangan pag-usapan yung buhay niyo, huwag nang gawin. Kasi hindi po yun mabuti. Amen po. Sabi sa 22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Alam niyo na masama na yun, pero alam niyo, ang natutunan ko ngayong araw na to, nawawala pala yung anointing. Amen po. Once na hindi ka na sumunod sa Lord, nawawala na po yung anointing. Yung anointing na yan, natanggap na natin nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay. Pero nung lumabag ka, hindi ka sumunod sa Lord, nawawala po yun. Pero pwedeng ibalik yun. Amen po. Meron isang bata daw na nagtanong kay Catherine Coleman. Sabi niya, bakit ang kanang anointing mo, ginanon daw. Paano mo na kamtan yung anointing mo? Yun nandun daw kay Catherine Coleman. Si Catherine Coleman ay full of the Spirit, pero sumimplang din. Pero dahil nagawa ng mga, sorry. Dahil may mga himala na nangyari sa kanyang ministry, ay kahit wala na yung anointing, pero yung pananampalataya ng Lord, kaya nagpatuloy pa rin yung himala doon sa kanyang gawain, sa kanyang ministry. Ang sabi ni si Catherine Coleman, yung anointing na yan, nung binigay sa akin ng Lord, cherish ko to. When the Lord gave me this anointing, even this very small anointing, I cherish it in my life, sabi niya. Yung mga kapatid, kung nasaan man tayo sa ngayon sa Lord, i-cherish po natin yan. I-cherish po natin yung pag-ibig niya sa atin, yung pagmamahal niya sa atin. Amen po. So, alam niyo po, sabi ni Mama Tess, ikaw na mag-share kasi aalis na kayo. Aalis ka na. January, kaya i-assign na kita. Hindi nyo pansin, ako yung mag-service leader next week, service leader sa Sunday, kasi nga, I like to do it kasi I love the Lord. Kaya kung inano ka na, gawin mo to para sa Panginoon. You do it because you love the Lord. You do it for the Lord. Amen po. Kaya gamitin natin yung ating buhay para sa Lord. Maraming area na gagamitin tayo sa Lord. Yung anointing na mag-flow sa atin. Yan po. Huwag na tayong magrebelde, huwag na tayong kung ano-ano mga hindi magandang bagay. Kasi sabi dito niya, iwasan. Sabi niya, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamahan. At sa 21, balikan ko, suriin niyo lahat ng bagay na gawin at gawin ang mabuti. Mabuti po ang dapat nating gawin. Huwag nang tatamad-tamad, huwag nang magkukwentuhan, huwag nang magbahabahagi, huwag nang kung ano-ano na hindi sa. So let us fear God. Dun sa sabi niya sa Ecclesiastes 12, dun sa last verse na yon. Tingnan natin. Ito na yung pinaka-final po. Sa Ecclesiastes po. Ecclesiastes ba?
Sandali po. Ay, Ecclesiastes. Tama po. Ecclesiastes. Sa last chapter, verse 13, sabi niya, gusto kasi English. Ito is NIV. Sabi niya dito, ay hindi po, 14, sabi niya. For God, including every hidden thing, whether it is good or bad. Ay di, 13 po pala. Umpisa natin sa 13. Now it has been heard. Sige, sa Tagalog na lang po. Sa RTP. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Sabi niya, matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano yung katungkulan ng tao? Yung sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sabi sa 14, lahat natin, hayag man ulihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Panginoon. Parang maganda yung English. Dito sa NIV, sabi niya, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or bad.